Hallelujah, hallelujah. So worship our living God in this place. Hallelujah. Oh, we worship you. We exalt your name, Jesus. Just have your way. We glorify your name, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Jesus, God will save. No other name. Jesus, Jesus, God will save. No other name. Jesus, Jesus, God will save. No other name. Jesus, Jesus. And oh, I'm running to your arms. I'm running to your arms. The real love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world, forever reign. I'm running to your arms. I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world, forever reign. I'm running to your arms. I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world, forever reign. There's no one like you, God. We worship you. We exalt your name, Jesus. Just have your way. Be glorified, be magnified, Jesus. Have your way. Oh, we worship you, Jesus. Forever reign. Forever reign. Oh, Jesus. Forever reign. Forever reign. Oh, Jesus. You reign, Lord. You reign, oh Lord. Hallelujah. Ikaw ang aming kabuuan sa buhay nito, aming Diyos. Wala kaming ibang nanaisin, kundi totoong maghari ka sa aming mga buhay. Sa buhay din ng ibang tao, sa mga lugar na kung saan kami dinala mo. Maghari ka, aming Diyos. Walang hanggang paghahari upang makamtan ang pagbabago, upang masawata ang gawa ng masama, at ang makapanaig ang iyong kabutihan, ang iyong katuwiran, ang iyong kabanalan. Maging totoo sa bawat nilikha mo na kami po, Panginoon, ay nagpapasakop sa iyo. At walang ibang tinatawag sa buhay na ito kundi ang pangalan lang ng aming Panginoong Hesus. Sumama ka sa bawat isa sa amin.
Tulungan mo kami na makapangyari ang iyong kalooban palagi. Sa mga buhay po namin, magliwanag Ikaw aming Panginoong Hesus. Maging malakas ang iyong pagkilos sa aming mga buhay. Ang iyong banal na Espiritu ay gumagabay, tumutulong, sumasama sa amin sa lahat ng dako ng buhay namin. Sa mga panahong ang kondisyon ay nasa taas, sa mga panahong ang kondisyon ay sa baba, mamayani ka pa rin sa aming lahat. Sa aming mga pamilya, maghari ka. Sa mga ginagawa po namin, trabaho, pag-aaral, maghari ka po, Panginoon. Negosyo man yan, maghari ka, O Diyos. Patuloy na mabuo sa amin ang uhaw at gutom araw-araw sa iyo. Saliksikin, hanapin ka namin. Alam naman namin po, Panginoon, masusumpungan ka namin. At mararanasan namin ang iyong kapangyarihan. Sa gabing ito, patuloy na naisip po namin na hubugin mo kami sa buhay ayon sa iyong kaharian. Upang kami ay mapuno ng mga bagay na iyong gusto na mangyari at nararanasan po namin. Patawarin mo kami sa mga kakulangan, sa lahat po ng mga nagagawang mga pagkakasala laban sa iyo. Pakalinisin mo kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. O banal na Espiritu, samahan mo kaming patuloy. Ituro mo sa amin ang iyong mga pamamaraan at mangyari ang mga iyan. Sa gabing ito, O Diyos, sa aming pagsasama-sama, naniniwala kami na nandito ka sa aming kalagitnaan at muli mong papaunawa ang iyong kalooban. Maging bukas ang aming mga puso at isipan. At ang mga salita mo na aming pong tatangkilikin ay hindi po mabaliwala, kundi magkaroon ng bigat, importansya, at urgency, Lord, na tunay na may sakatuparan po. Samahan mo kami, Banal na Espiritu. At sa pagsasama-sama namin, Panginoon, alam po namin na kami rin po ay nandito para sambahin ka. Maging mabangong sa iyo ang pagtitipong ito. Sa aming lahat na nandito ngayong gabi, pangunahan mo po kami. At patuloy na makita namin ang kaluwalhatian mo na talagang bumabalot sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, sa aming iglesia, sa lungsod ako sa dinala mo kami. Panginoon, kailangan ka namin. At aaminin namin, Panginoon, hindi kompleto ang buhay kapag wala ka. So ngayong gabi, katagpuin mo kami lahat. Pangunahan mo po kami. At naniniwala kami, O Diyos, na sa gabing ito patuloy na tatangkilikin namin ang iyong masaganang pagpapala, ang iyong masaganang biyaya. Salamat, O Diyos, na kami po ay makakasumpong mula sa iyo. Pupurihin ka namin, sasambahin ka namin sa aming kalagitnaan. Magari kang tunay sa lugar na ito sa aming lahat. Salamat po sa presensya mo.
Salamat sa mga milagro at himala mo. Salamat sa kaluwalhatian mo. Paparangalan ka namin, pupurihin ka namin, sasambahin ka namin. Wala kang katulad, O Diyos. Salamat po sa iyo sa pagpapala ng pagsasama-sama sa lugar na ito. We bless you, we honor you, and thank you for more blessings from you. All this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Good evening po. Kamain muna po tayo. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta po? Are we blessed? Amen. So, patapos na ang Oktubre. 2 araw na lang pagkatapos ngayong araw. Dadako na tayo sa bagong buwan. Nobyembre na, kaya maaga na ang gabi, no? So, mga alas 5:20 pa lang, madilim na eh. Ang aga ng gabi. At ito yung panahon na paiba-iba ng panahon. Mainit, malamig, maligamgam. So, but the Lord will sustain us and will help us stay healthy kahit na nangangati. Okay, so welcome ulit sa LPBC Midweek Service. And for us to be reminded, this coming November 9 will be our 5th year anniversary. Okay, so 5 taon na po ang Life and Peace Believers Community. Hallelujah. Sa rough road at sa kumbaga a wavy situation. We stand and we stay. Yun po naman yung mahalaga doon eh. Okay, so with the things that are happening sa mga simbahan ngayon, alam mo, blessed pa rin tayo kasi meron tayong simbahan na we are dead serious with our relationship with God. So, yan po, sa November 9 po yan, alas 9 ng umaga, and we have our guest speaker, Bishop Hermie Malabanan. And then, ang ating kasuotan, we encourage you can come in your, kamis at saya, Philippine, Kimon at Saya. Kimon at Saya and Kamisot de Chino, Barong at Slacks. Okay, so yan po yung ating attire sa araw na yan.
formal na kasuotang Pilipino. Yan. At meron po ba? Yan, yung ating theme para sa Sunday na papakita yan para at least makita ninyo. Ha? Yan, yung RSVP dyan, siyempre, we wanted na head count natin ay sakto doon sa pa-cater kasi catered tayo that day. So, ilan na ba ang registered? 121 na. So, lampas-lampas na yung ating hopefully, bali, magkailan ng natin yan? 130. So, kailangan mga 15 lamesa ang magkasya dito, no? Tama ba? 15 tables. So, abot naman ng natin, mga upuan. Kasi 135 yung ating upuan. Okay, so, yan po, and hopefully talagang magdatingan. Magdatingan po yung mga naimbitahan. At sigurado yan, full pack tayo niyan. Kaya kung kayo aaten, umaten na kayo ng maaga para hindi na kayo nag-iisip pa ng makikipagsiksikan kayo. Mas maganda, mas maaga. Okay, so yan po, November 9 na po yan. Yan muna po yung ating pagtutuunan ng pansin. Pero siyempre, looking forward sa December, yung ating Christmas Thanksgiving party. Either we do it December 5 or December 6 ng umaga. Kasi baka mamaya pagod na ng December 5, gawin natin na December 6, pwede naman. Pero umaga natin gagawin, patanghali, para hindi maapekto na yung ating gawain kinabukasan. Okay, so yan. We will still convene kung ano yung proper day, exact date ng ating Christmas Thanksgiving party. So, yan po ang ating mga magaganap sa ilang mga susunod na panahon. Malapit na po magpasko rin. Kaya iba na ang hangin ay amihan na. Amihan. So, lumalamig na yung simoy ng hangin. Okay? So, okay. Tuloy ko po yung aking series. Bagong series na po ito. This is the second time na itatakel po natin ito. And I hope and I pray na tayo po ay makakatch. These are actually basic things, pero these are very important and foundational things na dapat po nating makuha sa atin bilang mga mananampalataya. So, this is the second of the series po ng Life in the Kingdom of God. But before that, tingnan po muna natin yung ating foundational scripture. Romans 14:17. Okay, sabing ganon, after all, the kingdom of God is not a matter of getting the food and drink one likes, but instead, it is righteousness, that state which makes a person acceptable to God, and heart peace and joy in the Holy Spirit. So the main goal of every believer is not just to enjoy the food and the drinks that we like. Ngayon, naglipa na ang mga food bloggers. No? Tama ba? Tapos, marami rin nagsulputan mga coffee shops. Dami na.
So makikita natin na talagang boom na boom yung kainan at inuman. No. Pero that is not all about the kingdom of God. It's not that kind of the life that we need to live today. Sabi nga, but instead, kundi sa pamamagitan ng katwiran, it is righteousness that makes us acceptable to God. Katwiran, yung pa rin yung main goal ng bawat isa sa atin. Katwiran, puso. Puso na may kapayapaan at kagalakan sa banal na espiritu. Kasi marami ngayon nag-i-exist sa buhay Kristyanismo ay wala nito. Katuwiran. Minsan, ang meron, self-righteousness. Wala yung righteousness of God. Okay? Yung self-righteousness, yung kung ano yung matuwid sa akin, matuwid na yon. Yung heart that has the peace. See, a lot of people are today are not having that kind of a heart that is peaceful. Kaya nga may mental health problems. Diba? Meron isang kilalang vlogger na at the age of 19. Tapos, ewan ko, ito lang, meron na at the age of 23. Puro mga vlogger ito, nagpakamatay. I don't know. It's because of a heart that is not in peace or of having the peace of God in their hearts. That is what the kingdom of God is actually offering to us. Yung ino-offer ng Panginoon. It's the kingdom of God that tells us that this is the life that you have to live. A peace that is really will consummate your heart. Ibig sabihin, sasakupin talaga yung puso mo, yung puso natin, para anuman ang dumating na pressure sa buhay, we can withstand. We are not confused. We are not, tawag dito, yung troubled, di ba? Weary in all the things that are coming. But another one is joy. Isa sa mga nagiging successful ang kaaway na ninanakaw niya yung kagalakan sa ating puso. No, na pag ang isang bagay ay hindi nagmamaterialize, para bang nauubos yung nawawalan tayo ng joy. Pag pag persecuted ka, pag ang blessing ay di dumadating sa iyo, hindi nagmamanifest, parang ang tagal ng paghintay, wala pa rin. The enemy is successful in stealing the joy. But all these things, we should understand the kingdom of God operates in the Holy Spirit. It's still in the Holy Spirit. Kaya nga, we need to understand that we are supposed to really embrace the life that is in the kingdom of God. Last Wednesday, dalawa po yung tinake po natin. So, life in the kingdom of God is freedom. Yan yung unang-una. Kalayaan. Whom the Son sets free is free indeed. When you know the truth will set you free. So, freedom. Ang buhay sa kaharian ng Panginoon ay may kalayaan. Hindi po palaging nasa bilangguan, hindi po palaging nakagapos. Ito po ay may kalayaan. Pangalawa, the old has passed away. So ang buhay sa kaharian ng Panginoon, ang mga lumang bagay ay lumipas na, di ba? 2 Corinthians 5:17. Na tayong lahat ay hindi na dapat namumuhay or pinaghaharian ng mga nakalipas. History is history. So minsan, we are always trying to look back on what had happened before. Diyan tayo magaling yung ibalik natin yung nakalipas. Ang Panginoon, He is always trying to bring something new to us. Kaya nga sabi sa Isaiah, di ba,
Behold, I am doing a new thing. Shall you not know it? May ginagawa akong bagong bagay. Hindi mo ba ito malalaman? So kung ang Panginoon may ginagawang bagong bagay, bakit palagi tayong kinakain ng ating mga nakalipas? So, life in the kingdom of God means the old has already passed away. It's no longer the one that is dictating our today. Tama? Hindi na po ito yung nagdidikta sa panahon ngayon. Kasi dati ganito ako. Kaya nga, alam niyo, hindi ko alam kung natatandaan niyo yung the time na ang ating theme for the whole year is Fit for the Kingdom of God. Tandaan niyo po yon? Last year lang yon. So, Fit for the Kingdom of God. Actually, sa Luke chapter 9, verse 62 yon. Sabi nga nun, no one who has put his hand on the plow and is looking back is fit for the kingdom of God. So, biro mo, nakahawak ka na dun sa araro, dapat dumire-diretso ka na. Even though yung araro, yung pinagdadaanan mo lupa, ay medyo rough, kasi gano'n naman ang araro para bungkalin yung mga lupang tigang It's not really easy. It's hard. Pero ang sabi ng Panginoon, you should not look back. Because when you look back, you will never be fit for the kingdom of God. So yun yung sinasabi ng Panginoon, na we cannot live in the past. We cannot always incorporate our today with what had happened before. Because ang dapat dinidiscover natin, ano ba yung mga bagong inihanda ng Diyos sa akin. Kasi mas magaganda naman na nakahanda para sa atin. Tama, no? Amen? If we can only insist on those new things from God, we will not be imprisoned with our past. Nagsasaksid ang kaaway, and we are not enjoying the life in the kingdom because we are still holding on to the past, or we are holding on to those yesterdays. So, yun yung hirap sa ating mga Kristiyano. We keep records. Okay naman yung mga recordings natin. Ano? Yung we keep records. Ibig sabihin, we keep records of wrongdoings or mga tawag dito, yung mga bagay na regrets natin. We keep records of those things. Kung sana, di ba? Yung word na, kung sana. Yung mga nakalipas kung sana naging doktor na lang ako. Kung sana naging contractor na lang ako, mayaman ako ngayon. Di ba? Minsan, yung regrets in the past, regrets of the past, is really holding us back to enjoy what is really God has prepared beforehand for us in the near coming days. Kasi araw-araw ay bago naman talaga. Anong kanta natin sa Tagalog, araw-araw ba yun? Adlaw-adlaw? Adlaw-adlaw. Bisaya yun, adlaw-adlaw. So the old has passed away. So life in the kingdom of God, we should understand that those things that are old has already passed away. Now, ngayong gabi, pag-usapan po natin dalawang bagay ulit na gusto kong somehow bigyan din natin ng bigat sa ating mga buhay. Sa buhay pananampalataya, buhay sa kaharian ng Panginoon, dapat intindihin natin ang pangatlong bagay, ang kaligtasan ay libre din. Okay, pag nandoon tayo sa lugar ng kaharian ng Diyos,
ang kaligtasan ay libre. Ibig sabihin, hindi siya mahirap hagilapin. Madali siyang masumpungan kasi bahagi na tayo ng kaharian ng Diyos, then we can actually enjoy salvation. And it's not supposed to be still earned. Hindi na dapat to pinaghihirapan pa kasi binigay niya na tong kusa na siya na nagbayad nito para sa atin. Amen? So, salvation is free. Sabi nga nun dyan, through the available grace and mercy of God, being born again is freely received. So dahil sa biyaya at kaawaan ng Diyos, ang ating pagiging pinanganak na muli ay tinanggap natin ng malaya. Dahil available kasi yung grace and mercy ni God sa atin. Dahil tayo bahagi ng kaharian ng Panginoon, ito yung palagi nating ma-enjoy. Salvation after salvation. Since being born again is freely received. Ibig sabihin, maluwag na ibinigay sa atin ng pagiging ang tayo maligtas para sa Kanya. Hindi po ito yung sinasabing, di ba, yung nagiging term natin na dahil may mga pangit na nangyayari, kailangan mong maging born again. Di ba? Kasi parang hindi ka ligtas. Di ba? May mga ganon. Parang namumuhay ka na parang hindi ka ligtas. Hindi po, ang kaligtasan ay libre nang ibinigay. Bakit? Kailangan mong pagsumikapan, ibinigay na sa iyo. Dapat lang talaga tinatanggap ng maayos. Freely received. Freely received. Kasi, isipin natin, kung ito'y freely received, then we can really enjoy the benefits of that salvation because ang nakapaloob yan yung grace and mercy ni God. Grace and mercy ni God. And then another one, sabi nga nun, to receive the new life, only Jesus can offer one must be born again. For us to receive this new life, Jesus can offer us this one. We must be born again. We must be born again. Ang tanong, sa kaharian ba ng Panginoon, namumuhay ba tayo talagang born again? Baka mamaya, naging born against tayo. Alam niyo po ba yun? Niligtas tayo ng Panginoon, pero tayo pa yung somehow nagiging kumukontra sa kalooban ng Panginoon. Kaya ka nga gusto niyang iligtas Kung magpapaubaya lang tayo sa Panginoon, then we know we can enjoy this free salvation from Him. And in a way, dapat maintindihan po natin, tayo po ba nung nag-confess tayo sa Panginoon, anong kinonfess natin? Tinatanggap ko ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Alam nyo, balanse po yan Hindi po lang siya tagapagligtas. Dapat nagiging Panginoon siya. Ibig sabihin, han yan. Panginoon at tagapagligtas. Kasi, minsan, wala na talaga yung pagiging Panginoon niya, kaya hindi mo rin ma-enjoy yung pagiging tagapagligtas niya. O kaya, ang inihiling mo na lang, iligtas ka ng iligtas, pero hindi naman talaga siya Panginoon. So, para bang nawawala ng tawag dito, yung hindi nagtutugma palagi. So, binigay natin ang buhay natin sa Kanya and we receive His salvation free and alam po natin na ma-enjoy natin to while we are still living. While we are still existing, this life in the kingdom of God of being saved will be kumbaga ma-enjoy po natin. And then sabi nga nun, tama ba to? John chapter 3, 3 to 5.
Ito, napaka-basic nito. Pero tignan niyo po ito. Sabi nga nun, Jesus answered and said to him, most assuredly, si Nicodemus to sinasabi niya, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. So, para masyuin tayo, is that we need to be born again. We need, ang salvation natin is being born again. It's part of the deal. It's part of the package. So, bilang mga Kristiyano, ang nais lang ng Diyos sa ating lahat ay talagang ma-enjoy yung salvation that is free from Him. And we cannot, hindi natin pwedeng i-lighten lang yung pagiging born again natin. Hindi pwedeng sabihin, born again ako, pero ang buhay natin ay malayo sa katotohanan. Ano yun po ba yung malayo sa katotohanan? Ibig sabihin, bakit ganyan na nangyayari sa people will judge us. Kaya nga, kung naintindihan po natin yung buhay sa kaharian ng Panginoon, na ang kaligtasan ay libre. So, ibig sabihin, we need to live this life always saved. Saved from anything that will surely harm us. Kasi pwede naman tayo mapahamak, but we are being spared from all these things that will really harm us. Kasi Jeremiah 29:11, di ba? Anong plan niya? Not to harm us, but to prosper us. That is a part of the package, salvation, and it's very free. And being born again, yung po yung ating tinatamasa sa panahon ngayon. Ang kaligtasang libre. At hindi po dapat ina-abuse po yung ganon. Or, pino-forgot na ako pala ay ligtas. Kaya nga sa panahon po ngayon, ang mga Kristiyano na kikriticize. Bakit? Kasi, di ba, ano ba yun? May term sila, yung nga, ligtas ba yan? So parang namumuhay ka na parang pa-impyerno ka. Kasi, imbis na ang buhay nagde-depict or nagpe-picture ng langit sa lupa, ang buhay ay nagpe-picture ng impyerno dito sa lupa. Kasi yung term na sinabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon ay kilala ko. Hindi sila maliligtas. Bakit? Kasi hindi nila ginagawa yung kalooban ng Diyos eh. May kaligtasan pero hindi nakikitang ligtas. So life in the kingdom of God is that we have to show that we have the salvation that we freely receive from Him. Amen? Tanggapin po natin yan at dapat hindi po natin dinideny yan. Ang pangalawa ay ito. Pang-apat na to. So this is point number 4. So salvation or life in the kingdom of God is being born of God. Pinanganak sa Diyos. So now, the identity we carry is not the DNA we have from our parents. To which if we are all carrying the DNA of our parents, we are still having, we acquired the DNA of sin. Pero having the DNA of God in our system right now means we are a new creation. We are really a legit
sons and daughters of God. We are being born in His family. Now, our identity is Him. Kaya mahirap kung nasa panahon tayo ngayon na ang ating pinakikita ay hindi ang ating Ama na nasa langit. Kasi born of God tayo eh. Born again, born of God. So ibig sabihin, the very life of God is a life supposed to be in our life. Hindi dapat tayo labas dito. Bagkus ang buhay sa kaharian ng Panginoon ay nakikita ang Diyos mismo, sa DNA ng Diyos mismo tayo, kumbaga na-identify. Diba? Yung mga anak, tapos nakikita doon sa mga anak yung ginagawa ng tatay, katulad talaga ito ng tatay niya. Diba? Katulad ito ng mga parents niya. So being born of God, sabi nga nun, our entire existence gets a new start. This is a new start. Alam niyo, walang problema kung palagi ka nagsisimula. Maganda nga, sinisimulan. Pag sinisimulan, ibig sabihin, seryoso tayo na bago talaga yung nangyayari sa atin. So being born of God is that our entire existence today is always getting that new start. Always a new start. Always a new start. Ibig sabihin, I will venture into this, which is in accordance to the will of God. I will do this. I will be a part of this. I will always do this heartily as to the Lord and not unto men. Because we are all born of God. And then, sabi nun, we belong to Him. We become like Him. So dahil tayo kabahagi sa Kanya, dapat nagiging katulad tayo niya. Bahagi tayo, parte tayo, bahagi tayo sa Kanya, at hindi dapat malayo yung Kanyang karakter or yung Kanyang itsura sa atin. Alam niyo, yung kasabihan, pag nakikita kita, at ang itsura mo ay itsurang makalangit. Gusto ba natin yung ganon? Hindi yung pag nakita ka ang itsura mo ay mukha kang impyerno. Laking problema yon. Itsura mo yung itsurang kontrabida. So when we know that we belong to Him, that is who we are. We become like Him. Pinag-uusapan natin to that yung ating image supposed to be the image of Him in our life. And then sabi nga nun, our second birth experience is spiritual in nature. Yung ating pagiging born again is more of spiritual in nature. It's never physical, no? Ang ating, yung nangyari kay Abraham, na naging Abraham, actually, that is a born again experience yun eh. That is a second birth. Because yung physical nature niya, unable to bear any son. But the spiritual nature make it possible for him to have a son. So, ang second birth experience po natin is spiritual in nature. Ibig sabihin, there is now the working of the supernatural in our life. Nandoon na yung malayang pagkilos at malakas sa pagkilos ng banal na espiritu para may sakatuparan ang kalooban niya na yung hindi natin kayang mangyari sa ating mga sariling kakayanan, nangyayari na. That is being born of God. That is a second birth experience. So, yan, yung mga bagay na yan na sinishare ko sa inyo is for us to understand na this is the life that God does,
really He wants us to live. That we really are representing Him while still here on earth. That hindi tayo nahihiwalay sa Kanyang katangian. We cannot be gods, but we really showing here on earth who He is in us. That is life in the kingdom of God. Meaning we are not becoming a stranger to the one who saves us, to the one who gives us the opportunity to be rebirthed into His family. So we are now carriers of that spiritual nature of Him. Kasi born of God tayo, so carrier tayo ng nature niya. Hindi ng kung kani-kaninong nature. So, it is Him, it is God that is taking over our lives. So, John 3:6, sabi nga nandyan, tingnan niyo po, that which is born of the flesh is flesh. And that which is born of the Spirit is spirit. Okay? Siya na pinanganak sa laman ay laman. Pero siya na pinanganak sa espiritu ay spirito. So tandaan po natin, tayo po na namumuhay ngayon, no, na pinanganak ng muli, ay hindi na pinanganak sa laman. Pinanganak na tayo sa espiritu. So, what is supposed to be living and dominating in our life is the power of the Holy Spirit in us. Because it's never the flesh that is taking over, but it's the Spirit of God, because we are now born of the Spirit. Okay? Tingnan niyo po ito. Yan. Jesus' incarnation, who is fully God, became fully man. Tandaan niyo po ito Ang pagdating ng Panginoon sa mundong ito, He is fully God, but He became fully man. Okay? Ang kanyang existence, He was fully God, but He lived as a fully man. And then, sabi nga nun, He is sinless man became sin because of man. That is who Jesus is to us. Dapat maintindihan natin ito kasi He is a sinless man, but He became sin because of man. And it's not because, kumbaga ang buhay niya dito sa lupa ay intentionally magkakasala siya. He came as a clean slate. But because of men, naging makasalanan siya para iligtas tayo. Para maipanganak tayo sa panibagong katangian. At yan ay sa Espiritu nangyayari. And then, tingnan niyo po ito. He took our sin and gave us His righteousness. Kinuha niya ang lahat ng ating mga kasalanan at ibinigay niya ang kanyang katwiran. Tingnan niyo yung kabutihan ng Panginoon. Since we are born of God, kasi hindi naman tayo lagi uubra na mamuhay ng matuwid. Pero ang ginawa niya, siya na hindi makasalanan, ay naging kasalanan para sa atin. At tinanggal niya, kinuha niya lahat ng kasalanan para ibigay sa atin yung katuwiran niya. Para ano? Para ang katangian ng Diyos mismo ay maging katangian ng mga Kristiyano. We are orphans, and then we become sons and daughters. Mga ulila, mga bastardo,
iniwan na wala ng pag-asa. But we are now being adopted. We become sons and daughters. We are now a shoe-in to His family. We are disqualified, but He made us qualified. Yan ang maganda sa ginawa ng Panginoon eh. Kaya that is the life in the kingdom of God. We are not orphans anymore. Even though may mga orphans in the flesh, but we are not born in the flesh anymore. We are born in the Spirit, born of the Spirit. So we now become sons and daughters. And then another one, Jesus was born of man so that we could be born of God. Tingnan nyo ang kagandahan ng ginawa ng Panginoong Yesus. He was born of man. Para ano? Sa pamamagitan ng pagiging pinanganak siya sa laman o ng tao, para gawin tayong may panganak tayo sa Diyos. Yun ang pamamaraan niya para sa atin. So we need just to adopt this or really receive this and really embrace this, na itong ginawa niya para sa atin para maintindihan natin na hindi tayo iniwan sa ere ng Panginoon. Niligtas niya tayo, salvation is free from Him, and now we are having this life that we can enjoy with Him because we are now being born of Him. Genuinely for Him. So ito yung mga talata na gusto kong kuhanin natin. Sabi nga nun dyan, 2 Corinthians 5:21. Sabi nga nun, for He made Him, tingnan niyo po, who knew no sin, to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan para sa atin, para tayo maging katuwiran ng Diyos sa pamamagitan niya. Yun yung naging connect natin kay God. Kaya tayo na born sa Kanya. Because of Him who has no sin, but became sin for us, para matanggal yung stigma o yung mancha o kung ano man mga bagay na nakakabit sa buhay ng isang tao para dalhin tayo sa katuwiran at maging tunay na anak ng Diyos. Another one, John chapter 1, verse 12 and 13. Sabi nga nun, but as many as received Him. Sino man, ito, conditional ito. As many as received Him. Marami naman. To them, He gave the right to become what? Children of God. To those who believe in His name. Who were born, not of blood. Again, born of flesh is flesh. Born of spirit is spirit. So, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Pinanganak tayo sa Diyos. It's not because of the blood, or the will of the flesh, or the will of man, but it is the will of God for us to be a part of Him, to be a part of His family, and we belong to Him. We have now the right to become children of God. And then the last verse here is this. 1 John 3, verse 2. And this is a plea for every one of us who are, if we have the life in the kingdom of God, we must really stand to really live that kind of a life in His kingdom. Sabi nga nun, beloved, now, we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Okay? Ang sabi ng Panginoon, ngayon na kayo'y mga anak ng Diyos, pero hindi pa napapahayag kung ano talaga tayo o sino talaga tayo. Pero
darating ang panahon na alam natin na tayo'y mahayag at tayo'y magiging katulad niya talaga at makikita natin siya sa kung sino siya sa ating mga buhay. So, God is expecting us to get to that point where where our life will be in line. Kumbaga, the life that we live is in line with the life that He has prepared for us, the life in the kingdom of God. Because He wanted you and me, no, na pag dumating yung panahon or talagang eto na nga ang panahon, no, makita talaga kung sino siya sa atin. Kumbaga, nagiging reflection na tayo ni God dito sa buhay, sa panahong ito, sa panahong ito, na we really live this kind of a life, the life in the kingdom of God. So, ikaw at ako ay responsible to really show off who our God is in our life today. We need to prove to this world that we really are the children of God, the sons and daughters of God. And we are not supposed to stay a stranger, but rather that other people see who we really are in Him. Huwag nating hayaan, dumarating ang mga panahon, lumilipas ang mga panahon po, na hanggang ngayon, hindi pa siya revealed sa mga mananampalataya. To which maraming ganon eh. Even though marami kasing nagpapahayag na ng salita ng Panginoon, pero still, marami pa rin yung tawag dito, nagtatago pa rin. Doesn't want to, because this is the time or season of puro compromises eh. A little of this, nawawala na pagka-Kristiyano. Di ba? Naalala ko tuloy yung mga terminology na huwag kang tumakbo sa politika. Kasi pag tumakbo ka dyan, kakainin ka ng sistema niyan. And we are really praying, no? Kasi yun din siguro ang kulang ng Christian community. Yung ipanalangin yung mga tao. Kasi kailangan din naman natin ng mga representative doon eh. But again, na-tarnish na kasi maraming mga... Ganun talaga, madudungisan ka talaga. But let God defend you. And let God be seen in you. Kasi kahit maraming accusations, but you really live well and you are a testimony. It's not just because you have become a philanthropist. But your life, yung buhay, ay talagang naisa sa pamuhay yung pamamaraan ng Panginoon, ay talagang makikita na ikaw ay sa Diyos. Hindi hiwalay sa kalooban niya. Life in the kingdom of God. And if we are here tonight, and still, para bang urong-sulong tayo doon sa who we are supposed to be, then we should ask God, God help me, please. Let me show who you are to my life, in my life. May pakita ko kung sino ka talaga sa buhay kong ito. Hindi ako perfecto, Lord. Kakamali rin ako. Sumasablay ako sa maraming bagay. Pero wag masayang yung kaligtasan tinanggap ko. Wag masayang yung naging kabahagi ako sa pamilya mo.
Lord, bigyan mo pa ako ng mahabang pagkakataon para may sakatuparan ko ang kalooban mo. At makita ka sa aking buhay. To which ikaw at ako ay responsible sa panahong ito. And in this church, I'm really praying, Lord, talaga naman maging mga born again. Hindi naman born again. Kundi maging talagang born again. Hindi born against. No. Born again talaga. Actually, nung nag-aaral ako sa Alabang, sa New Life School of Ministry, gumawa ako ng preaching. I don't know kung nandiyan pa. Gusto kong hanapin. Pero gumawa ako ng outline about being born again. Pero sino ba, parang, ano ba tawag doon, Mami, yung B stands for ganito. O, acronyms. So, bawat, letter may nakakabit na words. Words. So, born again. Ginawaan ko yon. I still remember, nung i-present ko yon during our yung reporting. Sabi ng mga kasama ko sa mga klase ko, sabi niya, somehow the revelation is very clear that desire of you, your desire to really show who you really are in Him. Yung ma-mirror talaga si God sa life mo. I will try to look for it. I don't know kasi sa mga files kung nandoon pa yun. But, dumarating ang mga panahon na katulad na ito para ibalik tayo. Kaya nga, back to the basics ba? Tama ba yun? For us to understand who we are really in Him. Kaya nga tayo siguro nakaupo ngayon sa gantong setup for us to really still realize I still need to be convinced in myself na I'm really I'm really born of God. Baka mamaya dali akong masway dito, madali akong masway dito. Let me just stay as I am in you sa Panginoon. At approve talaga natin sa mundong ito that we really belong to Him. In spite of what will come our way, we still are with Him. Hallelujah. So, when we will be revealed, we will be like Him, for people will see Him as He is in us. Because we really live the life in the kingdom of God. Amen? Tayo po tayong lahat. Thank you, Lord. Hallelujah. Well, keep your hearts open for the Lord sa mga revelations niya. Ang sarap, di ba? Sarap pagbulay-bulayan yung mga bagay na ibinigay niya na sa atin noon. Pero somehow along the way, parang nami-miss natin yung points,
yung mga gusto niyang ipaunawa sa atin. But God is revealing these things to us. Nagiging mayaman talaga ang kapahayagan ng Panginoon for us to stay established in Him, our relationship, until the day He comes back. Pagbalik na pagbalik ng Panginoon, He will find really those who are being born of Him, those who are enjoying His salvation. Amen? Hallelujah. Sige po, manalangin po tayo. Thank you, Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po ulit sa iyo. Sa iyong mga kapahayagan sa amin mula sa iyong mga salita. Really, Lord, it's very basic. Pero Lord, there are times yung basic pa nga yung aming nakakaligtaan. At nagiging ineffective kami to really live this life the way you want it to be lived. So Lord, tonight, as we come to you, if we have not lived the life of being a born again, forgive us, Lord. Patawad po sa lahat ng aming mga shortcomings, inconsistencies, and even neglect of your truth. Holy Spirit, thank you for once again reminding us that what we have received from you is free. The salvation. Meaning we are actually will enjoy those benefits from you. As long as we stay with you, yes, we are safe in you. Ligtas kami sa piling mo. At hindi po ito ini-earn. Ito po ay libreng binibigay mo sa amin. Kaya anumang area ng buhay namin, alam po namin kailangan ng iyong pagliligtas, maliligtas kami. Sa pisikal na minsan nasusubukan dahil sa mga sakit at karamdaman, ililigtas mo kami dito. Sa pinansyal, kung minsan kinakapos kami. Pero Lord, ililigtas mo kami dito dahil pupunuan mo po ang kailangan po namin. Sa mental, may mga pagkakataong nag-iisip kami, hindi namin ma-figure out ang mga bagay-bagay. Lord, papayapain mo po ang emotions po namin. Ikaw po, Panginoon, ang magpapatatag nito. Hindi madaling mag-react sa mga negatibong bagay, kundi nagiging matalino ang mga puso na magdesisyon ayon sa iyong gusto. Tulungan mo kami, O Diyos, pati na rin sa mga relationships. I pray, God, that we will be free and we will be saved from those who will actually bring so much harm into our lives. And those who will really hurt us so badly. You will preserve us and you will help us continuously. And every day, God, I pray na kami po ay talagang makapamuhay ng pinapakita na kami mga pinanganak sa iyo. Kami ay nagiging imahe ng aming Diyos dito sa lupa. At hindi kami nalalayo, Panginoon, sa mga pamantayan mo. Ang iyong mga itinuturo sa amin, ang iyong pong ini-impart sa buhay po namin, ang iyong mga pinapahayag sa amin, ay siyang nakakapangyari. Hindi po kami nagiging masamang patotoo, kundi kami ay totoong nagiging magandang patotoo sa maraming tao. So help us, Lord, lalo ng simbahang ito. Lord, I pray that our lives, yung mga buhay po namin, will really be lived in the kingdom of God. That what we are doing will always honor you and please you, and always bring glory to your holy name.
Salamat, Lord, kinakatagpo mo kami. Ibig sabihin, mahal mo kami. Kung pinapalo mo kami, you are chastising us, meaning you loved us, God. And I pray na ito pong mga bagay nito na pagdidil mo sa amin will always merit us progress, change, and really will bring glory to your holy name. Kaya Lord, salamat po sa church na ito, Life and Peace Believers Community. In the next coming days, we will be celebrating our 50th year anniversary. I'm praying, God, that you will meet each and every one of us, that we will just embrace yung pagiging totoong mananampalataya po namin, pagiging mga anak mo na talagang napapahayag ka sa mga buhay po namin. Hindi kami impluensyado ng kung ano-anong bagay, kundi impluensyado mo lang kami. Sa iyo kami kumukuha ng mga pamamaraan para sa pamumuhay po namin. At ang iyong pamamaraan, yung mga direksyon sa amin, yun po yung aming nilalakaran. At yun ang naisa sa katuparan. Lord, samahan mo kami araw-araw. Ang simbahang ito ay magliwanag upang makaabot pa sa maraming tao na wala, Panginoon, sa kaliwanagan. Yung mga nasa kadiliman ay ma-invite, Lord God, para sila ay makasumpong ng kaliwanagan mula sa iyo. Lord, alam po namin ang pagpasok ng panibagong taon ng simbahang ito ay pagpasok ng mas marami pang karanasan sa iyo. Mga bagay, Panginoon, na pamamanghain mo kami. Mga bagay, Panginoon, na kung saan ang mga tao ay makakaranas mula sa iyo ng malakas mong pagkilos. Hindi tatalikod, kundi lalo lang magtatapat sa iyo, magsisilbi, magsasamba sa iyo, at itatanghal ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa buhay po ng bawat isang kabahagi ngayong gabi. Lord, patuloy kang makapangyari sa aming mga buhay. Anuman ang mga bagay na ginagawa ng kaaway, talian mo po ito, gapusan mo po ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. At naniniwala kami, wala po siyang karapatang sirain ang buhay po namin at walang bisa ang kanyang mga gagawin sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya. At kami mananagana, kami magtatagumpay, kami mag-a-advance sa buhay, O God. Tunay, Panginoon, na makikita namin palagi ang mga bagay na iyong ginusto ay nangyayaring dire-diretso sa aming lahat. Salamat, O Diyos. Salamat sa pangunguna mo sa amin ngayong gabi. Salamat sa mayaman mong kapayagan sa amin, Panginoon. We will keep our hearts hungry. We will keep our hearts thirsty. We will keep on craving for more of you, Lord, in our lives. Have your way continuously, Lord God. I pray that you will empower your people to live the life that is worthy of you, that's worthy of glory, Panginoon, para sa iyo lang, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pag-ingatan mo kami, takpan mo kami ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Walang gawa po na masama makakapanig sa aming lahat. Salamat, O Diyos, sa masaganang pagpapala, masaganang biyaya, na patuloy, Panginoon, na mag-uumapaw sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya. Salamat po sa iyong kaluwalhatian. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat sa pagyakap po sa amin ngayong gabi. Salamat ulit sa iyo, Panginoon. At sa aming patuloy na pagsasama at pananalangin, alam po namin, hindi pa man nasasambit ang mga bawat dasal, ito po'y iyon ang tinugon. Kaya wala kaming gagawin kundi patuloy kang pagpurihan, patuloy kang pasalamatan, patuloy kang itanghal, patuloy kang itaas dakilain, parangalan, at patuloy na maibigay sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian. Purihin ka po sa gabing ito. Maraming salamat po sa iyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Amen, amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, you are the blessed of the Lord. You are a great blessing, and your life will be a blessing to many lives. In Jesus' name. Thank you for joining. Mag-pray po muna tayo for a while. Salamat po. Good night.